Sa likod ng mga anino, ang lihim sa pagitan ni Wilbert at Lorena. Ang gabi ay bumaba sa lungsod na tila isang kumot ng mga lihim. Sa ilalim ng anino ng mga poste ng ilaw, dalawang kaluluwa ang muling pinagtagpo ng tadhana, hindi sa pagkakataong inaasahan, kundi sa panahong halos wala ng espasyo para sa pag-ibig. Ito ay ang istorya ni Wilbert at Lorena. Si Wilbert, isang lalaking pinanday ng panahon, may dalang bigat ng kahapon at mga tanong na hindi kailanman nasagot. Tahimik siya, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may mga kwentong nais sumabog. At si Lorena, isang babaeng tila ilaw sa dilim, may tapang sa kanyang mga mata at lambing sa kanyang mga ngiti. Hindi niya alam, ang simpleng paglalakad niya sa parke ng araw na iyon ay magiging simula ng isang bagay na masalimuot, magulo, at marahil mali. Hindi ito ang unang beses na nagkita sila. Sa di inaasahang mga pagkakataon, sa pila ng kapehan, sa istasyon ng bus, o minsan sa mga pagtitipong pangkomunidad, madalas nagtatagpo ang kanilang landas. May isang uri ng dulas sa kanilang pagkikita. Parang itinulak ng hangin. Parang sinadya ng universo. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nahulog ang loob ni Wilbert kay Lorena. Sa bawat ngiti niya, sa bawat tawa na parang musika sa gabi, naramdaman ni Wilbert ang init ng damdaming matagal nang natulog sa kanyang puso. Hindi ito mabilis. Hindi rin ito inaasahan. Pero malinaw. Ito ay damdaming pilit niyang ikinukubli sa sarili. Ngunit ang kapalaran ay may mas malalim na plano. Isang araw, sa isang payapang hapon, isang batang babae ang biglang lumapit kay Lorena sa isang parking puno ng mga bata. Maliksi, masigla, at may mga matang parang alam ang lahat. Nagpakilala ang bata. Simple. Walang kaba. Walang alinlangan. Hindi alam ni Lorena na sa likod ng inosenteng mukha ng batang iyon ay isang lihim na magpapabago sa kanyang mundo. Ang bata ay anak ni Joy at Wilbert. At si Joy ay ang dating minahal ni Wilbert, isang pag-ibig na nauwi sa sakit, sa pagkalito, sa mga tanong kung ano ba ang totoo. At ang mas masakit, si Lorena, ang bagong liwanag sa buhay ni Wilbert, ay walang kaalam-alam sa ugnayang bumabalot sa kanilang tatlo. Nang malaman ni Wilbert na nagkita na si Lorena at ang kanyang anak, hindi niya napigilan ang kilabot sa kanyang kalamnan. Paano kung malaman ni Lorena ang lahat? Paano kung mawasak ang unti-unting namumuo sa kanilang dalawa? Ngunit ang anak, isang inosenteng kaluluwa, ay tila naging tulay sa pagitan nila. Sa kanyang mga kwento, sa kanyang mga tawa, parang sinasabi niyang, ito ang tamang panahon. Huwag kang matakot, tatay. At doon nagsimulang magbago ang puso ni Wilbert. Nagdesisyon siya. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magdadalawang isip. Dahil ang puso niya ay malinaw na. At sa mata ng kanyang anak, nakita niya ang pag-apruba, isang munting boto para kay Lorena. Kaya nagsimula ang panliligaw. Hindi ito tipikal na panliligaw. Hindi ito basta bulaklak at chocolate. Ito ay panliligaw ng isang lalaking sugatan, lumalaban, at muling umaasa. Nandoon ang takot, ang kaba, ang pangambang baka mawala ang pag-ibig na ngayon pa lamang nagsisimula. Ngunit sa bawat salita, bawat galaw, ipinaparamdam ni Wilbert kay Lorena ang katapatan, na kahit madilim ang kanyang nakaraan, ang ngayon ay para sa kanya. Ngunit hindi ito magiging madali. Dahil si Lorena, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagsimulang magtanong. Bakit pamilyar ang bata? Bakit tila may hindi sinasabi si Wilbert? At ang mga sagot ay dahan-dahang bubulaga sa kanya, gaya ng isang bagyong papalapit. Sa bawat eksena, parang pelikula ang takbo ng mga pangyayari. Isang tahimik na kwarto na napupuno ng tensyon. Isang pagtitig na may mga tanong na hindi masabi. Isang halakhak ng bata sa gitna ng dalawang pusong naguguluhan. At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang gumugulo sa isipan ni Lorena. Kaya ko bang mahalin ang lalaking may anak sa ibang babae? At ang mas mahirap, kaya ko bang mahalin ang batang iyon na tila naging tulay ng isang masalimuot na kwento? Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng takot, ng pag-aalinlangan, isa lang ang malinaw, ang puso ay hindi marunong magsinungaling. At kung minsan, kahit ang pinakamagulong kwento, kapag ginabayan ng tadhana at tinulungan ng panahon ay pwedeng maging pinakamagandang pelikula ng ating buhay. Kaya abangan. Dahil ang istoryang ito ay hindi pa tapos. Ang panliligaw ni Wilbert kay Lorena ay magsisimula pa lamang. At kung paano ito matatapos, kung magiging pag-ibig o magiging luha, ay isang bagay na tayo mismo ang sasaksi. Sa bawat pintig ng puso, sa bawat lihim na mabubunyag,
At sa bawat sandaling hindi natin inaasahan. Sa likod ng katahimikan ng isang gabi, habang ang mga bituin ay tila nagbabadya ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari, bumukas ang pinto sa bagong kabanata ng buhay ni Lorena. Isang simpleng babae, mapagkumbaba, ngunit may matangkayang lumusot sa puso ng kahit sinong makatitig. Sa kanyang dibdib, ay may lihim na pag-asang minsan pa'y madarama ang tunay na pagmamahal. At dumating nga si Wilfred, isang lalaking tila hulog ng langit, may malaanghel ng ngiti, ngunit sa likod nito'y may mga aninong hindi basta-bastang maliliwanagan. Matagal na itong nanligaw, matyaga, maalaga, at kahit pa may bulong-bulungan tungkol sa nakaraan nito, pinili ni Lorena na paniwalaan ang ngayon, hindi ang kahapon. Sa udyok ng mga kaibigan, na nagsabing nararapat lamang siyang sumubok ulit magmahal, pinili niyang ibukas ang puso sa taong tila handang ialay ang buong sarili. Ang tangi niyang sinabi. Isang salitang nagbukas ng pinto hindi lamang sa bagong simula, kundi sa isang bangungot na matagal nang natutulog. Dinala siya ni Wilfred sa kanilang bahay, isang malawak na tahanang tahimik sa labas ngunit tila may mga bulong sa bawat sulok. Sa kanyang pagpasok, napansin agad ni Lorena ang kakaibang lamig ng hangin. May mga alaalang tila na natili sa mga pader. At doon, sa isang sulok ng sala, nakita niya ang isang litrato. Ang babaeng naroon, maputi, mahinhin ang ngiti, ay hindi iba kundi si Joy. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kilig o galak, kundi sa pagkilala. Joy! Bulong niya. Si Joy na minsang naiulat na pinaslang. Si Joy na matagal nang pinagluluksa. Si Joy na asawa ni Wilfred. Tahimik si Wilfred. Tumingin ito sa kanya, malamig ang tinig. Si Joy ang dati kong asawa, anya, matagal na siyang wala. Pinatay siya. At hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ang may sala. Nanlamig si Lorena. Parang may humawak sa kanyang batok. Ang mga mata ni Wilfred, na dati puno ng init at kabaitan, ngayon ay tila ba nagkukubli ng kasaysayang masyadong mabigat upang tanggapin. Sa kanyang isipan, nagsimulang gumuhit ang mga tanong. Sino si Wilfred sa likod ng ngiti? Bakit tila walang lungkot sa kanyang tinig habang binabanggit ang pagkamatay ni Joy? At higit sa lahat, totoo ba ang lahat ng ito? Bumalik sa kanyang alaala ang mga kwento ng kapitbahay, si Wilfred na minsang dininig ng barangay sa isang reklamo ng pananakit, si Joy na bihirang lumabas ng bahay, si Joy na nawala ng boses bago tuluyang nawala sa mundo. Ngunit dahil naroon na siya, dahil puso niya ay nakataya, pinilit niyang intindihin. Baka nga tao rin si Wilfred na nagdusa. Baka nga wala siyang kinalaman. Baka nga may dahilan kung bakit ganito ang lahat. Ngunit hindi natatapos ang kwento sa bahay na yon. Sa bawat silid na binubuksan ni Lorena, tila may sumisilip na alaala. Isang kwaderno sa ilalim ng kama. May sulat kamay na diary ni Joy. May mga pahina ng takot, pagmamakaawa at hiling na makaligtas. Mga salitang nag-iwan ng kalmot sa konsensya ni Lorena. Hindi na ako makahinga. Hindi na ako makalabas. Sinasabi niyang mahal niya ako, pero hindi ko na maramdaman yon. Wala akong boses. Wala akong lakas. Diyos ko, tulungan mo ako. Punit-punit ang huling pahina. At walang sumunod. Hindi na siya makakakain. Hindi na siya makakatulog. At sa bawat gabi, tila may yabag sa labas ng kanyang kwarto. Isang aninong dumadaan sa madilim na pasilyo. Isang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok. Sa kanyang panaginip, lumilitaw ang mukha ni Joy, nanlilimahid sa luha at dugo, tinuturo si Wilfred. Umalis ka na ni. Ngunit paano? Paano siya makakaalis kung si Wilfred ay laging naroon? Laging nakabantay. Laging nakangiti. Isang ngiting na yon ay hindi na mababasa bilang pagmamahal kundi bilang babala. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, naglakas loob siyang kausapin si Wilfred. Gusto kong bumalik sa amin. Sandali lang Ngumiti si Wilfred. Hindi mo na kailangan bumalik. Dito ka na. Ligtas ka dito. Ngunit bakit may kandado na sa gate? Bakit hindi na siya makagamit ng telepono? Bakit ang kapitbahay ay laging sarado ang bintana, tila walang naririnig? At sa kanya naintindihan, ang bahay na ito ay hindi tahanan. Isa itong kulungan. Isang kulungan ng mga lihim, ng kasinungalingan, ng kasaysayang pilit ibinabaon sa lupa. At sa ilalim ng hardin, sa likod ng rosas na laging may bagong sibol, ay naroon ang labi ni Joy.
Hindi sa libingan, kundi sa likod bahay. Sa huling sandali, tumingin si Lorena sa salamin. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng babae sa unang araw. Ito na ang mga mata ng isang nakakita ng impyerno at buhay pa rin. Dahil ang tunay na horror ay hindi lang mula sa multo ng patay, kundi sa halimaw na buhay, nakangiti, at minamahal mo. Ito ang kwento ni Lorena. Kwento ng pag-ibig, ng pagkakasilaw, ng katotohanang huli na nang madiskubre. At ang tanong, makakatakas pa ba siya? Abangan sa susunod na kabanata ng Ki Akusada, A New Beginning for Carolina, isang madilim, madamdamo ng pagmamahal, pagkasira, at paglaya.